Good morning, everyone. Before we start the discussion, we will have a short introduction first regarding to our group overall reports. By the way, I'm Rodessa May Arandia, obviously the first reporter of Group 1 and also the group leader. So, Group 1 will discuss about the concept of recreation, its definition, and benefits. We will also cite an examples of recreational activities and will discuss specific group games, board games, and relay games and their respective mechanics. So meaning to say, we are expecting you to define recreation in your own and tell the benefits and importance of recreation and even learn the nature of different recreational activities when we are done to discuss those topics. So, now let us move on to the topic for today. Today we are going to talk about the concept of recreation and the definition of recreation. So, recreation is an activity that people do during their free time. Meaning to say, aside from doing business, work, studies, household chores, duties, and responsibilities, lahat ng activities na ginagawa natin to have fun, to enjoy, to stay fit, and to relax our mind from those problems that we have, or any activities na ginagawa natin para alisin yung stress sa katawan natin. Yun po yung tinatawag nating recreation. So, like for example, sa PE last year, di ba? Naalala nyo? Dinivide tayo into 4 groups para gawa ng step yung isang sayaw. So, kumbaga yung activities na yun, hindi lang natin siya ginagawa because it's our responsibility as a student. Kumbaga, parang nagsisilbing banding na rin natin siyang magkakaklase and also, nakakatulong din sa atin na ma-stretch yung mga muscle natin kapag nagpa-practice tayo, diba? At the same time, na tayo, kumbaga, yung mood natin parang napapaganda niya yung mood natin. Kumbaga, yung mga problema na meron tayo sa bahay na naiiwan natin, kumbaga nakakalimutan natin pansamantala dahil dun sa bonding na meron tayo kapag nagpa-practice. Recreation must be fun and enjoyable. Siyempre, kung puro na nga tayo problema sa bahay, sa trabaho, sa school, gagamitin pa ba natin yung free time natin para madagdagan lang yung problema natin? Hindi, diba? That's why recreation must be fun and enjoyable para kahit gaano man kadami yung problema na dumating sa'yo this past few days, by doing those activities na alam mong mag-i-enjoy at magiging masaya ka, kahit papano makakalimutan mo yung problema, may ilabas mo yung lahat ng stress na meron ka sa katawan. At the same time, matutulungan ka na maging positibo sa buhay. Recreation is also must socially acceptable. So, ano ba yung tinutukoy nilang socially acceptable? Socially acceptable, it is the activities that is accepted as normal or appropriate within a social culture. So, any activities na ginagawa natin as long as wala tayong nilalabag na batas or inaapakang tao, yun po yung tinatawag natin socially acceptable. Recreation must help you to cultivate your steady balance in life. Meaning to say, dapat yung activities na ginagawa mo every your free time, hindi lang dahil sa kailangan mong gawin dahil nakakatulong sa iyo, nakakatulong sa pangangatawan mo, makakatulong sa pamumuhay mo, kundi dahil gusto mo rin siyang gawin dahil masaya ka rin na gawin yung activities na yun. Recreation can also be seen as a social instrument because of what it can contribute to the community. Meaning to say, kinikilala yung recreation bilang social instrument dahil doon sa contribution na naibigay niya sa ating community. So, ano ba yung contribution ng recreation sa ating community at bakit yung sinabing social instrument? So, aside from improving health of those peoples in the community, alam naman natin na bawat tao naghahanap ng magandang lugar kung saan nila pwedeng gawin yung activity nila during their free time, especially yung mga foreign people. So, meaning to say, pupunta yung mga foreign people dito sa Pilipinas dahil alam naman natin na ang Pilipinas ay isa sa pinakamagandang lugar na maraming pwedeng puntahan, which is malaking contribution siya sa ating community. At the same time, social instrument dahil nakakasalamuhan natin yung iba't ibang tao from other countries. Recreation programs planned and implemented by both private and government organizations, meaning to say,
yung mga recreational activities ay in-implement by both private and government organizations. So, ano ba yung pinagkaiba ng government sa private organization? Yung private organization, for examples, kayong magbabarkada na isipan nyo kumuha ng Zumba instructor, which is labas dun yung government. Usapan yung between you and the instructor. Walang kinalaman yung government dun. The government organization naman, ito yung mga activities na ginagawa natin every free time tayo na may kinalaman yung government o hawak ng gobyerno. Recreational programs build socially desirable behaviors such as using one's free time wisely and maintaining one's physical fitness. So, kapag sinabing socially desirable behaviors, ito yung magandang pag-uugali ng isang tao or tamang pag-uugali ng tao, kagaya na lamang ng paggamit natin ng libreng oras natin sa magandang aktibidades, sa magandang activities na siguradong may pakinabang sa ating kalusugan at sa ating pamumuhay. Especially na papanatili yung ating physical fitness. Also, such programs help promote youth development, leadership, good family relations, and civic consciousness. So, meaning to say, yung recreational activities nakakatulong para ma-promote yung youth development ng isang bata. So, paano nga ba nakakatulong yung recreational activities para ma-promote yung youth development ng isang bata? Alam naman natin na kapag ang isang bata ay madaling mapikon, minsan kunding bagay lang nag-aaway na agad. But because of recreational activities like sports, madidevelop yung understanding, greater tolerance ng isang bata, especially yung positive socialization niya. How about the leadership? Kapag sinabing leadership, it is not just leading a group of people but also your own self. And through recreational activities, madedevelop yung leadership skills ng isang tao. Like for example, sa chess. Diba, kapag naglalaro yung both side, sila mismo yung nagde-decide kung paano nila papatakbuhin yung laro, kung paano nila may ipanalo yung laro without asking anyone. Next is promoting good family relations. So, paano nga ba napopromote ng recreational activities yung good family relations? Of course, by spending your free time with your family, doing some interesting activities, I'm sure na magiging maganda yung relationship niyo sa isa't isa. How about the civic consciousness? Paano ba ito napopromote ng recreation program? So, kapag sinabing civic consciousness, ito po yung awareness ng isang tao. Like for example, you're part of a basketball team and nag-conduct yung team nyo ng feeding program para naman makatulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. And as part of a team, you are aware na you have your responsibility na tumulong at maibigay yung tulong na kaya mong ibigay dahil parte ka ng grupo. So, yun po yung tinatawag nating civic consciousness. Recreation program can also help us to attain various physical, psychological, and social needs na kailangan natin. So, meaning to say, through recreational activity, hindi lang physical needs yung na-achieve natin, pati na rin yung psychological and social needs. Paano? Like for example, last weekend, niyaya mo yung mga friends mo na mag-volleyball. Through that activity, hindi lang physical needs yung na-achieve mo, pati na rin yung social needs and psychological needs. Sa physical needs, na-stretch yung katawan mo dahil dun sa pag-volleyball na exercise yung katawan mo, kumbaga na-achieve mo na yung physical needs. Sa social needs naman, kumbaga dahil andun yung mga kaibigan mo, may napaglalabasan ka ng problema, may nakakausap ka, kumbaga na-achieve mo yung social needs. Sa psychological needs naman, dahil masaya ka sa ginagawa mo, nakakalimutan mo yung problema mo, kumbaga nakakapaglabas ka ng stress, kumbaga nare-refresh yung utak mo, na-achieve mo yung psychological needs. Another examples of recreational activities including sports, travel, games, dancing, arts, and crafts. So, that's all for today. I hope na i-discuss ko ng maayos yung topic ko sa inyo and I hope na may natutunan kayo. If you have any question, any suggestion, or any clarification, you can tell me anything as long as nakaya kong sagutin, sasagutin ko po yan. And for our next topic, Miss Evelyn Castellar will discuss about the benefits of recreation. So, thank you!